Ngayong late February, ang Lakers nasa kalagitnaan pa ng season at matatapos to bandang mid-April na. May record ang Lakers na 34-22 ngayon sa kalagitnaan at makakatapat pa nila ngayon ang Orlando Magic. Nakapaglaro pa lang sila ng 56 games sa 82 games ng regular season kaya meron pa silang natitirang 26 games kasama na yung Orlando Magic game ngayon bago pumasok sa playoffs. May 7 straight game pa ang Lakers sa home na malaking pagkakataon nga raw para sa mga to na ma-secured ang top spot bago matapos ang regular season. Meron silang 15-10 record sa home game at 18 wins, 11 loss sa road game nila. At sa overall game nila, meron silang 61% na winning percentage ngayong season. Kaya naman hindi na rin talaga masama. Parang lumalabas lang ngayon na mas nagkakaproblema lang ang Lakers kapag nasa home court sila dahil mas maganda pa rin ang win record nila sa road games. Kaya nakikita na hindi sila typical home dominant team. Kaya may mga analyst din naman na nagsasabi na battle tested sila sa playoffs dahil maganda ang sign sa strong road game nila. Kasi nga sa playoffs mahalaga ang road wins pero kailangan pa rin nga raw ng Lakers na mas maging consistent sa home dominance para sa home court advantage nila kung sakali. Sinabi naman ni Coward na veteran analyst na hindi pa rin nga raw talaga gumagana ng maayos ang duo ni LeBron at Luka kahit isang taon na yung mga to na magkasama sa Lakers. Sinabi niya na hindi nga raw dapat kay LeBron nakaasa ang chemistry ng team, dapat na kay Luka na. Para sa kanya dapat nga raw na mas mabilis na mag-adjust si Luka dahil nasa superstar level na nga raw to at mas bata pa kumpara kay LeBron. Pero ang nangyayari kasi parang si LeBron pa rin kasi ngayon ang inaasahan ng Lakers lalo na pagdating sa team chemistry. Kaya sinasabi ni Coward na si Luka ang dapat mag-adjust sa sistema ni LeBron at hindi dapat si LeBron na nasa tail end na. Ang problema kasi diyan kahit nasa malaking trade steal na ang nangyari kay Luka sa Lakers, parang hindi pa rin nga raw lumilitaw ang consistency ng team pagdating sa champion level. Kaya based sa mga report, may talent ang Lakers pero hindi pa nagiging cohesive na championship level lalo na sa duo ni LeBron at Luka ngayon. Kahit si Luka kasi mismo, 'di ba? Aminado naman kasi sa post-interview na hindi pa sila totally nagkakaroon ng magandang chemistry kasama si Luka at LeBron. Kaya kahit siya aware na hindi pa talaga perfect ang kanilang chemistry sa team, based kasi sa mga analyst, mahirap nga raw talagang maging fit ang kombinasyon ngayon ni Luka at LeBron dahil pareho silang ball dominant star, parehong kailangan ng bola para maging effective at parehong primary player. Kaya madalas nga raw na nagkakaroon pa ng overlaps ang role nila pag magkasama sa lineup. Yan mismo yung nakikitang problema sa kombinasyon nitong si Luka at LeBron. Kaya sa isang taon na araw na magkakasama yung mga to pero hanggang ngayon nakikitang hindi pa rin talaga nagiging perfect fit at wala pa rin sa championship level yung duo nila sa Lakers. Parang nanganganib naman talaga ngayon yung role nitong si kabayan Jordan Clarkson sa New York Knicks. Biglang tinabla ng Knicks itong si Clarkson at tinanggal sa rotation nila after makuha si Alvarado. Pero bago pa man nga raw kasi ang trade ni Jose Alvarado sa Knicks, lumiliit na talaga ang minutes ni Clarkson dyan. Sa season na to kasi nasa 19 minutes per game na lang siya at nasa 9 points per game. Mas bumaba pa yan kumpara sa career norms niya sa Utah Jazz. Tapos sa huling games niya bago ma-bench, bumaba sa 15 minutes yan at 6.6 points na lang yan. At nakikitang indication yan kung bakit bumaba ang trust rating sa kanya ng coaching staff. Pero mas grabe yung nangyari sa kanya ngayon after ng All-Star break. Dahil sa report, nagkaroon to ng sunod-sunod na DNP o coaching decision na halos hindi inaasahan ng analyst. Kahit kasi injured si Miles McBridge na key bench guard nila, hindi pa rin siya binigyan ng consistent minutes. Si Tyler Kolek at iba pang guards ang minsan pang nauuna sa rotation kumpara kay Clarkson. Ito yung dahilan kung bakit sinasabi ng mga analyst na nadir na o lowest point na ang career nito since mapunta sa Knicks. Mas favorite kasi talaga ni Mike Brown itong si Shamet dahil sa shooting at fit nito sa system. Kahit kasi nung preseason pa lang, mas pinapaboran na talaga itong si Shamet sa rotation kumpara kay Clarkson. Samantalang ngayon, since arrival ni Alvarado na nagbigay agad yan sa Knicks ng defense, hustle, playmaking, bagay nga raw talaga na kulang dito kay Clarkson. Kaya ang nangyari, naging redundant bigla sa sistema ng Knicks itong si Clarkson at hindi nga lang daw bumaba dahil totally na wipe out yan bigla sa rotation ng Knicks.